isa rin sa mga karanasan ko na hindi ko rin makalimutan. Nung encounter, hindi encounter yun kasi yung kalaban na surprise namin. At saka kami, na-surprise din kami kasi hindi namin alam kung may kalaban doon. Ngayon, ano yun nung taong 1999, April 1999 siya. Ang mission na mag-conduct ng patrol doon sa may vicinity lang ng brigade. Sa may sinunog na tower sa PLDT. Kasi may PLDT kasi the tower doon na sinunog ng kalaban. So ngayon, pagdating namin doon, tulog kami ng gabi. Pagka madaling araw, move kami. Bali 21 kami katao, 3 team kami na na patrol. So ang mission lang namin doon, patrol lang kami. Puntahan namin yung tower na sinunog. Pero matagal na siya na nasunog. So ngayon gusto lang papuntahan lang sa amin doon. So sinunog ng kalaban. Ngayon pagka alas 5 ng umaga, move na kami. 3 team. So ngayon, radyoman pa rin ako noon. Ang dala kong radyo is yung 77. Tapos yung barrel ko ay M40 na. Hindi na ako nag-M16. M40 na yung barrel ko. Narating namin yung tower na yung sinunog ng kalaban. So tiningnan namin doon. Nasunog talaga yung pati yung nila doon, yung bahay-bahay nila doon na parang yung lagayan nila ng mga radyo nila doon. Nasunog talaga yun. So, yun na yung tinitingnan namin doon, kung anong mga doon. So, sunog yung mga facility nila doon. Pagkatapos noon, continue kami ng lakad. Lakad kami. Hanggang sa naabutan na naman kami ng gabi. So, tulog naman kami uli. Doon sa may kapihan na, maraming kape. Tulog kami. Tapos pagka kinabukasan na naman, gising kami nung alas 6. Nag-move kami. Tapos yung team na namin ngayon yung leading. Ginawa na yung leading yung team namin. Ngayon, paglakad na namin, nagkuyuko ako doon sa mga, yung trail na daanan ng kabayo. Mayroon akong napansin na bakas na lumang kumbat. Yung talaga ba, yung bakas na. Pero matagal-tagal na siguro yun. Siguro yung ilang araw na yun. Na siya, natuyo na talaga siya. Tapos iba rin yung halata yung dinaanan ng nauna kong kasama. Sabi ko, hold mo na kasi may may bakas ng kumpat. Hindi naman siguro din sundalo ito. Kasi isa lang man. Tapos mga buta naman yung iba. Sabi ko ganyan. Ngayon, sige, wala matagal na yan. Sabi ng trupa namin. Move na naman kami. Yung kabats ko, yung lead scout, si Mainar. So, move na kami. Ngayon, may nakita kaming kubo. Tapos may tao. Yung may mga bata, tapos may matanda. Pinuntahan namin, dinapitan na namin yung bahay. Tapos nakita kami ng mga sibilyan. Sabi ng matanda, magandang umaga sir. Sabi ganyan. Sabi namin, magandang umaga rin naman. Ngayon, nagkukintuhan kami doon sa mga sibilyan. Sabi ko sa sibilyan, tay, wala ba kayong nakita na mga dumadaan dito na may mga armas? Sir, noon sir, meron kaming dumadaan dito. May nakita kaming dumadaan dito, sir, sabi nung matanda. Pero matagal na yun, sir, siguro. Mga ilang araw na. Sabi nung matanda. Siguro, sir, sa mga 1 buwan na, sir. Sabi niya ganun. So pagsabi ng matanda na mga 1 buwan na, hindi na ako kaagad naniwala. Hindi na ako naniwala sa sinasabi niya na 1 buwan na ang nakalipas na dumadaan doon. Ang isip-isip ko, nandito lang talaga yung kalaban sa paligid. Yung nasa isip ko kagad Kasi dati-dati na alam ko na yung mga diskarte ng kalaban. Kasi pag dumaan, sabihin yung briefingin yung sibilyan na dumaan, sabihin mo lang na mga 1 buwan na. Pero 1 araw pa lang o 2 araw ang nakalipas. Kaya move kami. Sabi ko sa kabats ko, dahan-dahan lang dyan kasi baka nandiyan lang yung kalaban. Sabi gano'n. Move na kami. Ngayon, sabi naman ni Sir Andres, yung PL namin,
Halt muna tayo, kain muna tayo. Di, nag-halt kami doon sa may ano, yung may maisan, tapos may mga kamuting kahoy, tapos mga puno-puno, doon kami nag-halt. Pero yung ibang tropa namin nakatago, tapos isang team lang kami doon sa may gilid ng daanan. Kain na kami. Ako nakahubad ako. Hubad ako ng damit, tapos kain. Kasama ko rin. May nakita akong babae na matanda, may dalang bukag, may dalang mga gabi na lukdo-lukdo niya. Sabi ko, nanay, kain tayo. Sige lang dong, sabi nung matanda. Sige lang dong. Dadaan lang ako, sabi nung matanda. Sinabihan ko rin naman siya na, nanay, baka may makita ka sa unahan, huwag mong sabihin na nandito kami. Sabi nung matanda, oo, sabi niya. Tuloy-tuloy lang yung matanda. Diretso lang siya. Ngayon, pagkatapos namin kumain, pahinga muna kami ng konti. Ngayon, sabi ni Sir Andres, sige, move na tayo. Move na kami. Move na ganyan. Ngayon, pag siguro nasa mga alas 12 o alauna na ng tanghali, yun. Yung na yun. Pag tuloy-tuloy yung lakad namin, mayroong junction na na trail ba na sanga, may isang paakyat, tapos kapihan, high ground, tapos may nyugan sa taas. Dito naman, malaking daanan, malinis, kapihan, pero alanganin. Sabi naman ng lead scout namin, dito na tayo magdaan, sabi ng kabas namin, kabas ko. Sabi naman team leader, sige, dito na tayo daan, tayo dyan. Akyat kami. Nakyat namin yung high ground. Sinundan namin yung daan. Ngayon, pagpatong na namin doon sa taas, may natanaw kaming bahay na malaking bahay. Tapos dos andanan na bahay, sulit talaga nagawa sa kahoy, yung mga lawaan na mga kahoy ba, yung mga talaga. Maganda na bahay, malaki. Pero distansya pa siya, siguro na sa mga 150 meters galing kami sa taas, sa baba, pababa. Ngayon, natanaw namin. Ngayon, ang sabi naman ng PIL namin, sige, lapitan natin yung bahay. So, nilapitan namin yung bahay. Taktikal kami naglapit. Walang ingay ba? Dandahan lang din na pababa. Ganyan. Pagdating namin doon, diretso kami sa ilalim ng bahay. Kasi malaking bahay. Malaki talaga. Mataas na. Ano yung bahay na yung malaki? Di, may tao. Yung sinanay, yung dumaan doon sa amin. Dumaan doon sa amin na kumain kami. Ngayon, sabi naman nung PL namin, halt tayo. 15 minutes, sabi ganyan. Halt na kami. Yan, ginawa namin, kasi kami ang leading. Diretso na kami. Ang ginawa ko kasi mabigat yung bag ko, mabigat yung radyo ko, si Bensibin, mabigat talaga, tapos important pa yung baril ko. Yaka akong ganyan doon sa may lupa, tapos nakaganyan ako doon sa sahig, nasa taas lang yung nasa taas yung kalaban. Pero hindi namin alam na may kalaban pala doon. Ngayon, doon naman yung matanda, tao sa Tagalog yung nagtadtad o kuan gabi, pagkain sa baboy. Kinausap ko siya, sabi ko, nay, ano yun mo yan? Sabi ng matanda, pagkain sa baboy. Ganun ba? Iluluto mo pa yan, nay. Oo, iluluto ko to. Ang matanda rin, hindi rin siya kaya ang naisip namin, parang walang kalaban talaga kasi yung matanda, relax lang siya, normal lang siya. Hindi rin siya balisa na hindi rin siya nagtanong sa amin kung ano kami. Hindi, wala rin siya sinabi na may mga armado doon sa taas ng bahay niya. Ito, pintuhan lang kami, ganyan. Lulutuin mo pa yan eh. Kasi kaya sa baboy, oo. Kaya maya-maya, sabi ng pila namin, sige, move na tayo. Sabi ni Sir Andres, move na tayo. Prepare. Prepare kami. Ngayon, yung kabats ko, pagtayo niya, si Mainar, tumaya na siya kasi siya yung lead scout eh. Tapos niya yung baril niya. Suot niya yung backpack niya. Tapos, siguro mga 4 na hakbang niya, palabas papunta doon sa may hagdanan, pataas na hagdanan. Pag tingala niya yung ganun, mayroon siyang nakitang banduliro ng importin, nakasandal doon sa may hakbang mo, ganyan, papasok bago ka magpasok doon sa loob ng bahay, pintuan, may harang-harang ba? Doon nakasampay yung bandulir. Sumigaw kagad yung kabats ko. Ano to, may kapgo dito? Wala siguro. Sir, may kapgo ba? Sabi nung, walang kapgo dito. Putang ina, kalaban. Yung matanda, yung ng pagkain ng baboy,
Wala na, nanginginig na siya. Kalaban ito, kalaban. Sigawan kami. Oh, kung ano, sino ba kayo dyan sa taas? Baba na kayo kung ano, ayaw yung mamatay, baril namin kayo dyan. So ngayon yung mga kalaban pala, nagkupi lang pala sa amin. Tinitingnan na kami doon sa ilalim ng bahay. Hindi lang sila makareact kasi ano kami lahat eh, nakahilira kami ganyan eh. Pagsilip niya doon sa bibintana, nandun yung iba, kaya wala na sila pag-asa. Isip siguro ng kalaban, huwag na lang muna nating barilin ito kasi para hindi tayo mabulabog. At saka hindi siguro sila, hindi nila alam na nandito tayo. Isip-isip ng kalaban. Kaya nung kasigawan na kami doon, ako hindi na ako tumakbo, doon na lang ako, nakaganyan na ako, baba, ganyan na lang ako doon, hindi mo na pinutukan. Kasi akala namin, kasi ang sigaw ng mga kalaban, sir, huwag kayo maputok, sir, may mga bata dito sa taas, sabi ganyan. Uy, magpuputok kasi may mga bata daw, gano'n kami. Di, magkakulong na, grabe na sigawan doon. Pero hindi nyo alam kung ilan armado pa yun. Hindi namin alam na kung ilan sila doon. Baba na doon sa may pintuan, nauna yung babae na buntis. Sabi, uy, buntis, baka may bata siguro. Di, gano'n na kami doon, nakasigawan na kami. Baba sila, hilira sila. 10 sila lahat, baba. Tapos pinantatali. May natira pa doon, sabi nung mataba ng malaking tao. Yung pala yung, yung pinaka-squad leader nila. Kumbaga, siya na yung commander doon sa team nila. Wala na sir, sabi niya gano'n. Sigurado ka, oo, kaya nakakyata na yung mga trupa namin. Pinagtatali na namin yung mga yung 10 na yung maliban doon sa babae na buntis. Yun yung namin doon. Tapos yun, nakuha namin yung mga baril lah. 10 baril yung nakuha namin doon sa taas. Tapos yun yung yung nangyari na hindi rin namin alam na may kalaban pala doon. Kaya nagkaganoon na wala. Hindi talaga namin naputukan yun. Hindi rin namin punutukan talaga yung bahay. Kasi nahuli naman na namin So yun yung nangyari na yung panahon na yun na na-captured namin yung kalaban na 10, yung isang SYP na squad ng SYP. Hindi rin kami makapaniwala na ganun ang mangyari. Kasi surprise nga. Kumbaga surprise, pero surprise namin yung kalaban, kami na surprise din kami na may kalaban din pala sa taas ng bahay na yun. Kasi yung may-ari hindi ka nagsasabi. Kahit na nung nakahulihan tinanong namin yung matanda na babae, wala na, hindi na rin siya salita na kasi nanginginig na Hindi na rin namin kasi matanda na kawawa naman din. So, yun yung kinalga ang ginawa namin. Sinakay namin doon sa ng Kalabaw. Dinala namin doon sa may highway. Tapos, kinarga namin doon sa may ELP. Balik na kami doon sa may brigade. Pagdating namin sa brigade, pagbaba ng 10 na katao, na-captured na namin, puta, grabing galit ng mga trupa doon sa yung mga may 6 company kami doon. Kasama namin 6 company. Grabing galit. Kalaban natin ng billiard. Puta, kalaban pala to. Grabe, masaya, grabing doon. Hindi sila makapaniwala na yung kalaro nila ng billiard, kalaban pala. Puta, yun yung sistema na yung mahirap kumpiyansa sa kalaban talaga. Kasi pumasok na pala sila sa kampo, tapos hindi natin alam na kalaban na pala yun. Mamamonitor na yung anong mga ginagawa doon. Billiard lang pala yung mga ranger doon. Yun yung kwento na, ayun yung karanasan ko na hindi rin ako makapaniwala na na-captured namin yung 10 na walang putok. Walang putok. Kasi 10 nga na SYP yun posible, karamihan talaga, magkaroon talaga ng putukan. I-read sila, magkaroon talaga ng putukan. Pero yung nangyari sa amin, wala talaga. Nasa loob ng bahay talaga sila 10. Kaya hindi sila nakapurma doon. Kaya surrender na lang sila sa amin. Pero matagal din sila na. Matagal yung sigawan namin. Baba kayo dyan. Wala na rin kayo. Matay na kayo dyan kung lalaban pa kayo sa amin. Sabi namin kasi nandun na, kapaikot na kaming lahat ilang kami doon, 21 kaming lahat. Sige, magkapatay pa kayo sa amin, pero wala, ubos din kayo Isip-isip namin doon. Kaya hindi na sila lumaban talaga. So, yun yung, yung mangyayari na surprise na talaga. Hindi ko rin talaga, bihira lang yun. Bihira talaga. Yung sinasabi na tsambalan talaga yung panahon na yun, tsambalan. Magkaroon ka man ng ganun, pero magkaroon talaga ng putukan. Kaputukan talaga. At saka
ano din sila, no? Hindi kayo pinansin na lang. O hindi na lang kami nila pinansin kasi ang akala nila siguro, hindi namin alam na nandun sila sa taas. Talaga naman hindi namin alam. Kung wala lang yung bandulir na nakasampay doon, ay di dire-diretso na kami. Kasi pabulusok na yung daan eh. Dire-diretso na kaya ang naka-ano lang doon kasi nakikita namin yung bandulir na nakasabit. Sabi. Yun na, doon na sila ng bulabog. O, akala namin kapgo. Pero yung pala, kalaban pala sila. Yung 10 na yun.